Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Gemini. This reading is for you. Sabi ko kanina ba itong nagul? Nalito pa ako no? Reading is for you. Tingnan natin na iyong 19 to 25. Maraming salamat muna, Gemini, sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso ng mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo ba? Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tingnan natin ang energy mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa baraha at kung kanino man. Energy ni Gemini this week. Okay. Okay, energy mo this week. Ang nakikita ko sa'yo, meron kang gagawin na goal sa buhay mo na para sa'yo yun is makakatulong or parang it worth it. Parang sa sarili mo, it worth it ko naman para gawin yun. Parang nahandol ka sa point na yun. Gagawin mo yung gusto mong gawin. With your own. Halimbawa sa trabaho, di ba? Kumbaga, may nagsasalita sa'yo, pero nakikinig ka pero hindi mo siya susundin. Gagawin mo yung pes mo. Yung gagawin mo yung alam mo. Parang hindi sa point na yon. Yan, ang nakikita ko energy na iba. Yung energy sa inyo is may konti lang naman na imbalance ito, no? Kasi may mga taong galit sa'yo eh. Energy mo, may nagahan dito ka sa sitwasyon mo na may mga pinag-iisipan ka na goal or maybe nagluluk ka ng iyong direction. Pwedeng sa kaliwa ba ako, sa kanan, parang there's a decision making ako na nakikita sa'yo. Yun, ako nakikita. Energy mo rin is either ikaw or someone is magiging demanding or magiging possessive. I-research nyo na lang kayo kung ano yung possessive na iba pang meaning. Yan, may mga possessive situation. Yan. Sabi ko nga, di ba, may conflict. Ako nakikita, may mga galit or puot or marakaramdam ka ng galit o puot. Or pwede rin na ihihiwalay mo yung sarili mo sa paniniwala ng iba o yung sarili mo sa iba. Pwedeng ganon. May mga taong hindi compatible sa'yo or may hindi pagkakaisa o hindi pagkakasundo kasi, no? Ako nakikita sa'yo. Pwedeng may mga magkakausap o pag-uusap na hindi mo magugustuhan yung sinabi niya. O hindi niya o nila mas magugustuhan yung sinabi mo. Pwedeng ganon. Kaya yung energy mo ngayon is kung titira mo dyan, parang may lungkot ka. Parang para kasi sa'yo is you're in the right path or nasa tama ka. Para sa'yo yun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Tingnan natin ang parating sa'yo. Anong parating kay Gemini? Mag-ingat ka na lang din, kasi kung hindi ikaw ito, ibig sabihin is may tao na behind your back, may tao na may hindi magandang iniisip sa'yo. Parating kay Gemini. Uy, death. Ano po yung Saan po to? Ano yan? Anong ibig sabihin? Ang parating sa kanya is death. Okay. Parating sa'yo,
makakaramdam ka ng lungkot or makakaramdam ka ng disappointment. Yan ang nasabi sa iyo. Yun na parating sa iyo. Magkakaroon ka daw ng disappointment. Maaring halimbawa, meron kang, kasi nandito rin siya. Para makita niyo. Halimbawa, meron ka mga bagay na inaayos o may mga bagay ka na ginagawa. Halimbawa, ganun. O may mga bagay ka na binabago. Inaayos, binabago, or something ganun. Na maaring iyon hindi mangyari sa hinihiling mo o hindi mangyari siya sa inaasahan mo. Kaya makakaramdam ka ng disappointment doon sa bagay na yon. No, may mga aalalahanin ka raw, yun ang parating sa'yo. Maaring iba sa inyo is pagising-gising kayo sa gabi o may mga worrying situation lang. Maaring may insomnia kayo o kaya naman may mga panaginip na nagbabalik-balik sa inyo o mga panaginip na hindi nyo maintindihan. Ang nakikita ko rin dito is may mga parang may mga bagay ka na isipin o mag-isolate ka. Yun ang nakikita ko sa'yo. May pag-isolate situation ako na nakikita sa iyo. Yan. Maaring iba sa inyo is malo-loss of thought kayo. Maraming papasok na questioning sa iba sa inyo. Maraming questioning sa sarili. Sa iba sa inyo makakaramdam kayo ng pagka-boring, you feeling stuck in a situation, bakit ganun, bakit ganyan. May mga sitwasyon na magiging on and off yung action mo, no? Ang nakikita ko sa'yo, maaring mayroon ng matagal na sitwasyon na hanggang ngayon is palagi na lang hindi maganda yung naging maganda yung result, pwedeng ganun. Ang nakikita ko sa'yo, magkakaroon ng mga rejection or magkakaroon ng mga disappointment in life. Yun ang parating sa'yo. May lungkot, syempre. May lungkot ako nakikita sa'yo. May mga may nagtapos sa buhay mo, no? Pwedeng kung may mga bagay na nagtapos, may mga bagay ka na iniisip na gusto maayos, hanggang ngayon siguro na nai-stuck ka doon. Pwedeng ganun sa iba. May paglipat ako nakikita. Pwedeng lumipat ka ng bahay, lumipat ka ng lugar, pang umaga, pang gabi, pang tanghali, lumipat ka ng place, trabaho. May paglipat na naganap. Ako nakikita. Ang sabi naman dito sa inyo is merong magbubukas na bagong pintuan para sa inyo. Yun na lang. Kasi may magkakaroon kasi ng offering din. Maraming klase ang offering. Offering of work, opportunity, love life, or opportunity with something. Yan. Yung door or yung opportunity na yun, maaaring mayroong dumarating sa inyo, kaso pinag-iisipan nyo yun. Pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa inyo. Yung mga bagay na nakapagpapahatak sa iyo sa nakaraan. Tingnan natin. Dapat mong iwasan. May happiness ka, oh. May babae na makipag-usap sa iyo. Pwedeng ikaw makipag-usap or siya ang makipag-usap sa iyo. Pwedeng ito is mas bata sa iyo or pwedeng sa iba is mas matanda to sa iyo. Pwedeng kasamahan mo sa trabaho, kaibigan o kapamilya. Matagal mo na tong kilala. As in, matagal mo na siya kilala. Pwedeng kasama mo siya sa trabaho, ganyan. Or kapamilya. May kakausap daw sa iyo. Meron din ako nakikita na magbibigay ng advice o suporta sa iyo. Or maybe ikaw ang magbibigay ng advice o suporta sa isang tao. Dapat iwasan. Bakit? Ano yung nasa buhok mo? Ba't may dumi ka? Bakit ang ginawa ni Mami? Parating. Anong parating? Anong dapat iwasan this week? Lumabas agad, dalawa. Galileo. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung, syempre, yung maging magastos, ganyan. Maging palagastos. Iwasan mo yun. Yung mas madami ang lumalabas kaysa sa pumapasok, iwasan mo. Iwasan mo yung, alam mo may bad news ka. Hindi naman siguro ay lahat, pero there's a bad news. Pwedeng yung bad news na yun sa iba is nangganap na. Sa iba is magaganap pa lang. Sa iba is magaganap pa lang sa mga susunod na araw. Yan.
Iwasan mo yung hindi ka mag-save ng money. Iwasan mo yung tamarin, iwasan mo maging irresponsible, iwasan mo na hindi mo gamitin yung common sense mo. Iwasan mo yung magkaroon ng mga pagpapaliban sa mga bagay-bagay. Ganyan. Iwasan mo yung hindi ka makapag-focus, iwasan mo yung ma-imbalance o ma-loss of balance ka. Siyempre, yung hindi ka magtiwala sa sarili mo at hindi mo ka magkaroon ng belief sa sarili mo. Yung mga tao na walang tiwala sa'yo o walang belief sa'yo, hayaan mo sila. Umiwas ka sa pagtatalo, alitan, hindi pagkakasunduan o galit o salungatan, umiwas ka na lang. Pag binato ka ng tinapay, ay hindi. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. O, di ba? Wag, pwede rin hindi ka na lang gumante. At least, tinapay yung binato mo pagkain niya, di ba? Baka mainit lang ulo niya kasi naiinis sa sayo. O di, pakainin mo, di ba? Yan. Kumbaga, huwag ka na lang makapagsalungatan. Huwag ka makapag-competitive. Ganyan. Hayaan mo sila. Kapagod din eh, no? Yan. Iwasan mo yung yung mawala ka sa focus, saka yung gumawa ka ng mga bagay na walang purpose. Alam mo yun? Yung hindi ka mag-isip ng think advance sa mga salita mo, sa decision mo, palagi mong iisipin, tama ba tong decision ko? Tama ba tong sasabihin ko? Tama ba to? Ano yung disadvantage and ano yung advantage and disadvantage? Iisipin mo palaging ganun. Always think in advance. Palagi mong isipin yan, ha? Iwasan mo yung maging mga exaggerated in something. Yeah, maging exaggerated ka sa mga bagay-bagay. Iwasan mo yung hindi naman nakakatulong yun eh. O yung mga tao na exaggerated, pwedeng ganun. Halimbawa, nakarinig ka, halimbawa, sinabi ni ganito, ganyan-ganyan. Tapos, sa pagkakaintindi mo is ganito, pero magiging exaggerated ka. Talaga, parang may tumasik na laway ko. Talaga, grabe naman siya. Pero ang babaw nung sinabi nung isa. O kaya naman, yung mga taong ganun, umiwas ka na lang. Diba? Umiwas ka na lang. Iwasan mo yung hindi mo tapusin. Yung inumpisahan mo, hindi mo matatapos, iwasan mo yun. You need to finish. If you start something, finish it. Parang ganon, di ba? Yan, mga taong abusadero, iwasan mo. Or mga abuso ng tao, iwasan mo. Vice versa tayo. Lack of discipline, iwasan mo rin. Lack of control, iwasan mo. Yan, ma-over competitive ka tulad ng sabi ko kanina. Kamusta ang money ni Gemini? Yung mahata ka na nakaraan, isa rin yun. Iwasan mo. Money, Gemini. Yun. Money po. Okay. Okay, when it comes sa money mo. Alam mo, when it comes sa money mo, magkakaroon ka ng konting achievement. Ibig sabihin, maaring magkaroon ng konting pag-angat pagdating sa pera mo. Pwede ka kasi dahil may overtime ka, baka nag-uumpisa na yung overtime mo, pwedeng ganun. O kaya, kung dati is maliit, is ngayon may konting angat lang. Mga 1%. Atin, liit naman yan. Mga 2% na, sige. O 4% na sa iba sa inyo. Ganyan. Basta may mga sitwasyon. Pero nagiging parang ang nangyayari kasi sa'yo dating sa pera, paiba-iba. Sala sa init, sala sa lamig. Minsan okay, minsan hindi. Minsan okay, minsan hindi. Nandun ka sa point na yun. Pagdating rin sa pera, oo, may problema kayo pagdating sa pera, pagdating sa trabaho, ganyan, may problema kayo kasi medyo magulo, maaring iba sa inyo, konti lang yung na kinikita nyo o konti lang yung sinasahod nyo, di ba? Talaga problema ka talaga kahit na alam mo na focus ka, kaya nagiging ka na lang doon. Parang nagiging patient ka na lang na kailangan mo magtiis at magtiyaga doon sa sitwasyon mo, sa trabaho mo. Kahit na maliit yung sinasahod mo, kailangan mo magstay. Kahit na minsan may mga bagay ka na naiisip na gusto mong bilhin. Diba? Kahit gusto mo mag-ipon, hindi ka makaipon. Mga ganang sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Pero when it comes to strategy, alam ko naman marunong ka naman sa mga strategy pagdating sa pera. Ikaw pa, no? Maaring iba sa inyo may mga business kayo. Malaki man o maliit yan. You have an own business. Maaring hindi ganun ka-successful this time. Pero ka mag-alala kasi magkakaroon naman doon. Siguro before ending of 4 days, 4 weeks, 4 months. Pwedeng ganun.
o by the next year of April or 4 weeks, April, maraming ganun, magkakaroon ng pagbabago sa iba sa inyo. As long as you are focusing, dito. Kakaroon ng kaguluhan, May mga kaguluhan ako nakikita sa'yo. Yung iba sa inyo is magkakaroon ng mga fun, happiness, enjoyment, celebration. Maraming tao ako nakikita. Maraming mga tao na hindi ka gusto. Or may tao, may mga disagreement, conflict, malaki maliit, mataas ang ego, natatapakan ng personality nila. May pinag-uusapan related to a money o territorial. Pwede may mga pinag-uusapan related to either relationship, family, or bahay. Parang ganun. May ganun. May mga pag-uusap. Or parang hindi man siya bahay, parang siguro siya. Kung sa business siya, yung place, pwedeng ganun, di ba? Kung saan, ay, hindi nga maganda. Ano ba yan? Hindi nga maganda. Ano to? Confinement? Parang dito ka sa sitwasyon na hindi ka makalaya. May mga sitwasyon na hindi ka makalaya. Pwedeng nahata ka na nakaraan, or pwedeng may mga unresolved situation, may mga tension na hindi natatapos sa iba sa inyo. O yung may mga tao na na-open sa'yo, ha? May mga tao na hindi ka talaga gusto, kanina pa lumalabas yan. May mga taong galit sa'yo. Yan. May mga tao na, o pwedeng ikaw to, ha? Kumbaga, hindi nyo hanggang ngayon is maaring ikaw is, or someone, hanggang ngayon is may galit sa'yo. Or ikaw ang may galit. Or maari rin sa iba dito is, yun nga, hindi ka pa nakakalaya sa nakaraan. Pwedeng sa relasyon, sa trabaho, sa mga sitwasyon in the past. Pwedeng ganon. No? May nakakulong ba? Ako nakikita. Maaring nakulong ka sa isang sitwasyon, no? Sa iba sa inyo, ang nakikita ko rin dito is there's a sadness situation ako na nakikita sa iyo. Maaring nalulungkot ka dahil dito sa sitwasyon na to. No? May mga sadness situation. Pwedeng nagkakaroon kayo ng problema sa money, tulad ng sabi ko kanina, sa money, trabaho, or sa pera. Ay, pareho lang pala yan. Sa business pala. Sa iba naman sa inyo is nalulungkot ka dahil maari din na may mga taong naghihirap at yun yung kinalulungkot mo. Pwedeng nalulungkot ka sa isang tao. Pwedeng ganon. No? Or may iba sa inyo is may mga failure situation, no? Tulad ng sabi ko, di ba, may nasabi ako kung saan, hindi ko maalala. May nasabi ako dyan na parang may sitwasyon na hindi nakakamit pa yung isang bagay, isang sitwasyon in life. So, iba siya makakaramdam yung nakatamaran. Or mas marami kayong magiging tulog. Ganyan. Yan. May mga kasiyahan na magaganap. Yan. Maaring nandun yung sitwasyon na mas gusto nyo magtutulog-tulog dahil nga syempre ngayon medyo malamig-lamig sa iba sa inyo kung nagtatag-ulan dyan o tag-ulan sa inyo, diba? O handito rin yung sitwasyon na hinahanap mo yung peace of mind in life, no? Maaring na handito ka kasi sitwasyon mo and gusto mo nang magkaroon ng peace of mind, gusto mo na nang magkaroon ng mental peace in life, gusto mo nang lumaya sa isang sitwasyon, maaring ganun sa iba sa inyo. Kung sa relasyon to, hanggang ngayon hindi pa nakaka-move on ng isa sa inyo. Maaring nalulungkot pa rin siya. Yun ang nakikita ko dito. Maaring iba sa inyo, kung nagkahiwalay kayo, akala mo hindi ka na niya naiisip, pero wag ka mag-alala, naiisip ka pa rin niya. Or vice versa. Andito rin yung sitwasyon na you are hungry in a situation. Pwedeng kung ano man yung hungry situation mo, pwedeng sa pera, sa business, sa trabaho, or any situation. Parang meron kang hungry situation na nakakamit or gustong makamit. This time, sa nakita ko sa'yo, dito, may tolerance, dito sa sitwasyon mo. Parang dito ko sa sitwasyon, you want to commit in a situation to achieve, parang ganun. Or you still commit in a situation na parang ipinupul mo yung sarili mo dun sa bagay na yun na makamit yun. Parang ganun. So, iba sa inyo ganun. Ako nakikita dito. May hihingi sa'yo ng tulong, or may bibigyan ka ng tulong. May pagtulong ako nakikita sa'yo. Maaari iba sa inyo is may mga donation o magdo-donate ka, or pwedeng, yun nga, sabi ko, di ba, hihingi ka ng tulong, o may tutulungan ka. Vice versa tayo. Or may mga iba sa inyo is there's a donation situation.
Yun ang nakita ko. Arigato namaste, God bless.